Pagpasok sa Murim. Si Jiang Sam ay isang kilalang bandido na hindi kailanman umalis sa paligid ng 5 dakilang bundok. Sa edad na 20, naging pinuno siya ng isang magulong grupo ng mga bandido na nangingitil sa mga biyahero para sa bayad sa pagdaan. Ang kanyang lakas at pagtitiyaga ay nag-earn sa kanya ng titulong Jiang Sam ng libong lakas na nagdulot ng takot sa marami. Isang umaga, habang nagpapatrolya, si Jiang Sam ay mas malayo kaysa sa karaniwan mula sa mga bundok. "Tignan mo dyan, boss," tawag ng kanyang kasamahan. "Mukhang mayaman sila." Ngumiti si Jiang Sam. "Mukhang swerte ako ngayon." Sumigaw siya, "Ihandog ninyo ang lahat ng mayroon kayo." Bumalik sa kasalukuyan, pinagmasdan ni Jin Taekyung si Jiang Sam at ang kanyang grupo. Sabi ng kutsero, may 6 sila. Hindi mukhang nag-setup sila ng ambush. 6, bulong ni Jin Taekyung sa kanyang sarili. Karaniwang nangyayari ang mga bandidong tulad nito, pero ito ang unang pagkakataon na nakita ko sila sa rehiyon na ito, paliwanag ng kutsero. "Bakit?" tanong ni Jin Taekyung. Sa labas ng 5 dakilang bundok, ang pag-atake sa isang tao mula sa pamilya ng sining ng pakikipaglaban ay basically kamatayan, sagot ng kutsero. Sinusubukang magnakaw sa teritoryo ng pamilya Jin. May lakas ng loob ang mga bobong ito. Well, dahil sila ay mga tutorial ni CE. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, pagkatapos ay napansin ang isang kakaiba. May itinatago ba ang matandang ito? Bakit parang kalmado siya? Ngumisi ang kutsero. "Gusto mo bang asikasuhin ko sila?" "Ah." Siya ay isang martial master, na pagtanto ni Jin Taekyung. Siyempre, hindi lang siya isang karaniwang kutsero. Tulad ng inaasahan kay Wolhua. Talagang naglaan siya ng ekstrang pag-aalaga para sa akin, ngumiti si Jin Taekyung. Samantala, sumigaw si Jiang Sam, mga bastard. Hindi ba ninyo narinig ang sinabi ni Jiang Sam ng libong lakas? Masigasig na tumugon ang kutsero, "Mga ignorante kayo. Paanong isang hamak na bandido ang humarang sa aming daan? Para sa lahat ng masamang gawa na nagawa ninyo, dapat kong dukitin ang inyong mga mata, durugin ang inyong katawan sa mga piraso, at puksain ang inyong buong pamilya." Walang emosyon na sumundot si Jiang Sam sa kanyang tenga. "Takot na takot ako pagkatapos marinig ang lahat ng kalokohang iyan. Ini-escort niyo ba ang emperador o ano? Ipakita ninyo sa akin ang mukha ng taong ito." "Pagsisisihan mo ang iyong mga salita," malamig na sagot ng kutsero. Walang nakaligtas pagkatapos makita ang kanyang mukha. Tumawa si Jiang Sam, "Sige, sige. Ipakita mo na lang kung sino ang taong ito." Nagalit ang kutsero at sinabi, "Mga mangmang na tanga." Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, "Sa wakas ay makikita ko na ang mga kasanayan ng isang dalubhasa sa martial arts," at tiningnan niya ang labas. Tumalo ng kutsero na parang kuneho patungo kay Jin Taekyung at sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, "Ano ba, bakit ka bumabalik dito?" Sinabi ng kutsero, "Mukhang kailangan mong lumabas at harapin sila, binata." Sinabi ni Jin Taekyung, "Iya ako." "Bakit?" Sinabi ng kutsero sa kanyang sarili, "Sila ang tipo ng tao na kailangang makita mismo ang nakakatakot na kapangyarihan na taglay mo." Sa paglalakas loob na pigilan ang binata, tiyak ay hindi pa nila nakikita ang tunay na kapangyarihan ng isang dalubhasa sa martial arts. Kailangan mong turuan sila ng isang karapat-dapat na aral. Ang langit na talim ni Jin, narinig ko ang iyong mga kwento. Sa murang edad na 20, ikaw ay isang henyong mandirigma na umabot sa tuktok ng mundo ng Murim. Matapos marinig ang mga kwento ng binata, ang puso ng matandang ito ay walang naramdaman kundi takot at pagsamba sa iyong mga nagawa. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, "Langit na talim ni Jin? Isang henyong mandirigma? Ano ba ang pinagsasabi ng matandang ito?" Sinabi ni Jin Taekyung, "Sa tingin ko ay may mali kang pagkakaintindi dito eh." Sinabi ng kutsero kay Jiang Sam at sa kanyang gang, "Mga bastos na hayop. Hindi niyo pa ba nakikilala kung sino ang taong ito? Siya ang ikalawang anak na lalaki ng pamilyang Jin mula sa Taiyuan, ang tanyag na dalubhasa sa martial arts sa lalawigan ng Shanxi." Sinubukan pigilan ni Jin Taekyung at sinabi, "Teka lang. Hindi ako ang ikalawang," sinabi ng kutsero, "Siya ang langit na talim ni Jin. Si Master Jin Mukyung." Naguluhan si Jin Taekyung at tahimik na sinabi, "Ako si Taekyung, eh." Tumawa si Jiang Sam sa malayo. Sinabi ng kutsero, "Pakiulit." Sinabi ni Jin Taekyung, "Well, iyon ang sinasabi ko sa iyo kanina. Hindi ako si Jin Mukyung, ako si Jin Taekyung."
Sinabi ng kutsero, kapag sinabi mong Jin Taekyong, tinutukoy mo ba ang walang silbing ikatlong anak? Nagpawis si Jin Taekyong at sinabi tama. Nabigla at hindi makapaniwala ang kutsero at nagsimulang bumula ang kanyang bibig. Sinabi ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang kutserong bumagsak sa lupa mula sa gulat, ang tanga ko naman sa pag-isip na ang matandang ito ay isang dalubhasa sa martial arts. Nagsimulang tumawa sa kanila si Jiang Sam at ang kanyang gang sinabi ni Jiang Sam, hindi ko alam kung ikaw talaga ang ikatlong anak, pero hahayaan kitang mabuhay kung susunod ka sa amin. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, quest, puksain ang mga bandido, pagbabawal, mga baguhan lamang layunin, puksain ang mga bandido, hindi pa kumpleto, mga gantimpala sa quest, buong paggaling pagkabigo sa quest. Kamatayan bulong ni Jin Taekyong, hayaan akong mabuhay, ingay as. 6 laban sa 1. Nakalaban ko na ang 6 na goblin dati, pero ang mga taong ito iba sila. Inutusan ni Jiang Sam, Beavis, hinusgahan ba ng taong iyon? Suriin at tingnan kung iyon ang kaso. Sumagot si Beavis, boss. Inihagis niya ang kanyang palakol kay Jin Taekyong, tumawa, ha. Nagulat si Jin Taekyong, sumigaw, holy crap. Bigyan mo lang ako ng 1 segundo. Time out. Nahulog ang palakol ni Jin Taekyong, malayo. Kinamot ni Beavis ang kanyang ulo, siguro dapat mas malakas ang aking paghagis hehe. Bulong ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, teka. Ngayong tinitingnan ko sila maliban sa taong libong lakas na yon, ang iba ay mukhang mas mahina kaysa sa mga goblin na nakalaban ko. Kung ganoon ang kaso maganda ang pakiramdam ko tungkol dito. Sa tingin ko kaya ko sila. Bigla, itinaas ni Jin Taekyong ang kanyang kamay bilang pagsuko. Kumurap si Jiang Sam sa kalituhan. Ha? Sumusuko ba siya? Sumingit si Beavis, siguro natatakot sa aking palakol. Umiti si Jiang Sam, matalinong pagpili. Haha! Tumawa ka lang, naisip ni Jin Taekyong, pinagtibay ang kanyang sarili. Patuloy si Jiang Sam, narinig kong pinalayas ng pamilya Jin ang isa sa kanilang mga anak. Sinasabi nilang ang kanyang mga kasanayan sa sining ng pakikipaglaban ay third rate, at ang tanging magaling niya ay ang habulin ang mga kababaihan. Siguro magaling din siyang malaman kung kailan susuko. Tumawa si Beavis, uy, boss, hindi ba parang inaaway na aso ang paraan ng kanyang paglalakad papunta sa atin? Dahan-dahang lumakad si Jin Taekyong, naisip sa kanyang sarili, 2 hakbang na lang. Pinasok niya ang isang teknik ng paghinga na natutunan niya mula sa isa pang mundo. Isa pa. Bigla, nagsimulang kumislap ang kanyang tiyan. Ha? Mainit na. Ito ba ay ki? Nagtaka siya habang nagsisimulang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang iglap, tumalon si Jin Taekyong papunta sa kanila, na nagulat si Jiang Sam at ang kanyang grupo. Buksan ang inventaryo. Isuot ang matalas na sibat, utos ni Jin Taekyong. Inilabas niya ang sibat habang itinaas ni Jiang Sam ang kanyang palakol ng depensahan. Sinuntok ni Jin Taekyong si Jiang Sam sa dibdib. Lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, isang critical hit. Na-activate ang bleed. Umungol si Jiang Sam sa sakit. Bandidong si Jiang Sam, level 1-0, napuksa, ding. Level up. Nakatanggap ka ng 1-0 status points. Nakatanggap ka ng 1-0 ability points. Nabuksan mo ang teknik ng pagsasanay ng pamilya Jin. Nakatitig ang mga kasamahan ni Jiang Sam, nanginginig sa pagkagulat. Inilabas ni Jin Taekyong ang kanyang sibat at matigas na tanong, kaya sino ang susunod? Nanginginig, bumagsak sa kanilang mga tuhod ang mga bandido. Patawarin mo kami, dakilang Panginoon. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, ang mga bandido, pagkatapos mawala ng kanilang pinuno, ay sumuko. Kumpleto ang quest, puksain ang mga bandido. Makatatanggap ka ngayon ng buong paggaling para sa anumang mga sugat. Para sa pagpapatalsik sa mga bandido, tumaas ang iyong kasikatan ng 1-0. Matagumpay mong nakumpleto ang tutorial, bahagi 3, na quest. Nakatanggap ka ng gantimpala. Ang chain quest na tutorial, bahagi 4, ay ngayon available para sa iyo. Nagkakamali pa rin ang kutsero, talaga bang lahat ito ay ginawa mo, young master? Isa sa mga kasamahan, na may pasa sa mata, ay nagsimulang umiyak. Isa pa ay nanginginig habang umiiyak ang kanyang namamagang labi, habang isang kalbong kasamahan ay umiiyak sa takot. Nagsalita ang kutsero, sigurado ka bang hindi ka si Master Jin Mukyong? Sumabog sa galit si Jin Taekyong. Sumigaw siya, buwisit. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo? Ako si Jin Taekyong.
Ngayon, maghanda na kayong umalis. Mabilis na tumayo ang kutsero, sir. Makalipas ang ilang sandali sa isa pang eksena. Nag-isip si Jin Taekyung, manipulasyon ng oras. Narinig kong ang mga EA games ay maaaring pababain ang pakiramdam ng oras. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ginagamit nila ang isang bagay na napakaganda sa pagbuo ng laro at saan man pa. Sa iya lang ginagamit, di ba? Kung iisipin mo, sigurado akong maaari itong maging kapaki-pakinabang sa maraming iba't ibang lugar na isip ni Jin Taekyung habang kumakain ng pritong crispy chicken mula sa Jollibee. Ikiniling ni Song Jinho ang kanyang mga mata at binuksan ang isang lata ng soda. Tingnan mo ang batang ito, nagsasalita na naman ng kalokohan. Inalog niya ang kanyang ulo. Jin Taekyung, ignorante tulad ng dati. Ikaw ang uri ng tanga na magsasabing maaari mong gamitin ang mga EA games para mag-aral at makapasok sa Seoul University. Sumandal si Song Jinho at sinabi, magsasabi lang ang bro na ito ng isang beses, kaya makinig ng mabuti, Taekyung. Una, walang saysay na subukang mag-aral doon. Bakit? Tanong ni Jin Taekyung, nalilito. Dahil ang mga EA games ay hindi talaga pumapabagal ng oras. Ginagawa lang nilang mas mabagal ang pakiramdam. Ang iyong playtime ay depende sa kung gaano karaming datos ang kayang imbak ng iyong utak. Kung pipilitin mong mag-cram ng masyadong marami, maaaring maramdaman mong mas mabagal ang oras, ngunit ang utak ay may limitasyon lamang. Kapag lumabas ka na sa laro, ang karamihan sa mga bagay na sinubukan mong isiksik ay mawawala, at tandaan mo lang ang natutunan mo sa loob ng laro. Kaya, wala talagang pagkakaiba sa pagitan ng pag-aaral sa totoong buhay at pag-aaral sa EA. Patuloy si Song Jinho, dahil ang paraang ito ay naglalagay ng medyo maraming stress sa utak, ang karamihan sa mga EA games ay inilalatag ang dami ng impormasyong ibinibigay. Ang karaniwang pagkakaiba ng oras ay karaniwang 1 oras ng impormasyon para sa bawat 3 oras sa loob ng laro. Tanong ni Jin Taekyung, kung iyon ang karaniwan, mayroon bang mas mataas na pagkakaiba ng oras? Sumagot si Song Jinho, kung ang teknolohiyang ginamit para sa kapsula ay mas advanced, maaaring tumaas ng bahagya ang mga pagkakaiba. Ngunit ang gastos sa paggawa ng gayong kagamitan ay napakataas na karamihan sa mga tao ay hindi makakaya. Pinilit ni Jin Taekyung, gaano kamahal ang pinag-uusapan natin? Umiling si Song Jinho, hindi ko alam. Matutulog na ako. Nainis, sinigawan ni Jin Taekyung, matulog ka sa sarili mong silid, tanga. Tamad na sumagot si Song Jinho, patayin mo nga ang ilaw. Bumalik sa laro. Bulong ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, 3 araw na akong nasa loob ng larong ito. Kung totoo ang sinabi ni Jinho, hindi ba dapat gising na siya ngayon? Namatay ba siya sa pagtulog? Ano ang tumatagal sa kanya ng ganito? Teka. Posible bang ang kapsulang ito ay may napakataas na pagkakaiba ng oras? Tumigil siya, malalim na nag-isip. Ngunit mukhang basura ang kapsulang iyon. Hindi napakaganda ng kalidad ng mga graphics ng laro. Dapat ito ay isang napaka-advanced na teknolohiya. Nanatili siyang tahimik ng sandali bago sumigaw, buwisit. Hindi ko na alam. Bahala na, siguradong gigising din siya. Buksan ang menu ng kasanayan. Tumulog ang isang abiso mula sa sistema, karakter, level 11, Jin Taekyung, pagsasanay, teknika ng pagsasanay ng pamilya Jin sining ng pakikipaglaban, teknika ng sibat ng pamilya Jin, hindi magagamit, teknika ng paglakad ng pamilya Jin, hindi magagamit, pisikal na kalagayan, 70 internal na kalagayan, 50 magagamit na puntos, 1-0 ibahin ang iyong mga puntos ng kakayahan. Dahil sa hindi pagsasanay ng sining ng pakikipaglaban, nakalimutan mo ang lahat ng mga teknik. Maaari mong basahin ang paglalarawan ng mga kasanayang available para sa iyo. Naisip ni Jin Taekyung, namamangha pa rin ako. Hindi ako makapaniwalang totoo ang lahat ng ito. Ibibigay ko na lang ang aking mga puntos mamaya. Basahin muna natin ang mga paglalarawan ng kasanayan. Lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, teknika ng sibat ng pamilya Jin Rango. First-rate mga pagbabawal, dapat natutunan ang teknika ng pagsasanay ng pamilya Jin Yugto, hindi alam mga epekto, hindi alam paglalarawan. Isang minanang sining ng pakikipaglaban mula sa pamilya Jin ng Taiyuan. Ang karagdagang mga kasanayan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng paggamit ng martial scroll. Kasalukuyang hindi magagamit dahil sa pagkalimot sa mga sinaunang taludtod. Sumunod na abiso, pangunahing teknika ng paglakad ng pamilya Jin Rango, first-rate mga pagbabawal. Dapat natutunan ang teknika ng pagsasanay ng pamilya Jin Yugto, hindi alam mga epekto, hindi alam paglalarawan.
Isang minanang sining ng pakikipaglaban mula sa pamilya Jin ng Taiyuan. Ang karagdagang mga kasanayan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng paggamit ng martial scroll. Kasalukuyang hindi magagamit dahil sa pagkalimot sa mga sinaunang taludtod. Naisip ni Jin Taekyung, hindi ko pa nga nagagamit ang mga kasanayang ito. Lumitaw ang huling abiso mula sa sistema, teknika ng pagsasanay ng pamilya Jin Rango, Pikyubto, dalawa ni Mastery mga pagbabawal, mga direktang inapo lamang ng pamilya Jin ng Taiyuan mga epekto. Nag-a-activate ng kontrol sa sirkulasyon ng ki para mag-ipon at gamitin ang ki paglalarawan, nagbibigay daan sa matatag ngunit mabagal na pag-ipon ng ki. Nag-isip si Jin Taekyung, ang Rango ay peak. Nakamamangha ang teknik ng pagsasanay ng pamilya Jin. Bigla, tumunog ang isang abiso mula sa sistema. Quest, Tutorial, Bahagi 4, sa ngayon ay kayang mong kontrolin ang sirkulasyon ng iyong ki, na nagbibigay daan sa iyo na gamitin ang kapangyarihan ng ki. Gayunpaman, ang iyong kontrol ay hindi pa sapat. Huwag magpabaya hanggang sa huli. Rango, Tutorial, Huling Quest, mga pagbabawal, mga manlalaro lamang layunin, kontrol sa sirkulasyon ng ki, hindi pa kumpleto, mga gantimpala, kahon ng bagay, ki sense pagkabigo, deviation o kamatayan umungol si Jin Taekyung. Muli na namang may parusa ng kamatayan. Nagsasabi ka ba ng biro? Kung maghihintay ako ng kaunting panahon, malamang maililigtas ako ni Jinho. Gusto ko ba talagang isugal ang aking buhay para sa ilang maliit na bagay ng quest? Tumulog muli ang sistema, naghihintay ng tugon. Inalog ni Jin Taekyung ang kanyang ulo. Hindi tatanggapin. Tanggihan. Ngunit bigla, tumunog muli ang sistema, hindi mo maaaring tanggihan ang isang tutorial quest. Nalito si Jin Taekyung, sumigaw, ano? Lumitaw ang isang mensahe, tatanggapin mo ba ang quest na ito? Tanggapin o tanggapin? Nabigo si Jin Taekyung, protesta, sabi ko tatanggihan ko. Tanggihan. Tanggihan. Bakit may dalawang buton ng tanggapin lang? Tumunog ang sistema, automatikong tinanggap ang quest. Sumigaw si Jin Taekyung, buwisit ka. Ang kanyang boses ay kumalat sa buong mga bundok. Sumunod na abiso mula sa sistema, magsisimula ng ayon ang iyong kontrol sa sirkulasyon ng ki. Palalakasin ng teknik ng pagsasanay ng pamilya Jin ang iyong katatagan. Tumunog muli ang sistema, dahil ito ang iyong unang pagkakataong gamitin ang kontrol sa sirkulasyon ng ki, makakatanggap ka ng isang katulong para sa quest na ito. Lumitaw ang isang mensahe, nais mo bang lumipat kung saan naroon ang quest helper? Tanggapin o tanggihan? Nabigo si Jin Taekyung, bulong, tanggihan. Tumugon ang sistema, automatikong pagtanggap. Umungol si Jin Taekyung, buwisit. Ngayon ay hindi na lang ako pinapansin. Kahit ang tunog ng abiso ng sistema ay parang nanunuya sa akin. Buwisit. Kapag nakalabas ako dito abangan mo. Bigla may napansin siya. Ha! Nagbaluktot ang espasyo sa paligid niya at lumitaw ang isang black hole. Hua! Sigaw niya, mahigpit na pinikit ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito, nasa isang kakaibang lugar na siya. Hua! Nasaan ang lugar na ito? Nagtataka si Jin Taekyung, tinitingnan sa paligid ng may pagkamangha. Tumawag ang isang boses, halika rito. Nakita ni Jin Taekyung ang isang matandang lalaking kumakaway sa kanya. Lumakad siya papunta, naisip sa kanyang sarili, ang matandang iyon ba ang dapat na maging aking katulong? Tiningnan siya ng matanda at nagsimulang magpawis ng may kaba si Jin Taekyung. Umupo ng komportable hanggat maaari, sabi ng matanda. Naisip ni Jin Taekyung, ha? Akala ko kailangan mong umupo sa lotus position para kontrolin ang sirkulasyon ng ki. Tumawa ang matanda. Tanging ang mga mahihina ang stickler para sa mga detalyeng tulad niyan. Para sa mga martial master, walang kahalagahan ang lahat ng iyon. Maririnig niya ang aking mga iniisip. Naisip ni Jin Taekyung, nagulat. Siya ay isang aktwal na martial master. Umiti ang matanda. Hoho, ikaw ay isang interesanteng tao. Bigla, kumilos ang matanda ng hindi kapanipaniwalang bilis, tumakbo sa likuran ni Jin Taekyung at tinapik ang kanyang katawan ng maraming beses. Huwag magulat, sabi ng matanda ng kalmado. Binuksan ko lang ang iyong mga meridian. Ngayon, mag-focus. Umungol si Jin Taekyung, or hindi ako makagalaw. Inilagay ng matanda ang kanyang kamay sa kanyang likuran at nagpatuloy, ang pag-alam kung paano i-regulate ang daloy ng iyong ki ay mahalaga para sa lahat ng mga martial artist. Hindi lang ito tumutulong sa iyo na maayos na mag-ipon ng ki, ngunit nagbibigay daan din sa iyong isip, ki,
at espiritu na maging pinong at pulido. Aabot ka sa isang mas mataas na kaharian. Mag-focus, utos ng matanda, at hayaan ang iyong isip na maging kasing linaw ng tubig. Ilabas ang daloy ng ki sa loob mo. Babasahin ko na ngayon ang mga taludtod ng teknik ng pagsasanay ng pamilya Jin. Nagsimulang magsalita ng mabilis ang matanda, ang kanyang mga salita ay hindi maunawaan habang nagsisimulang kumislap ang noo ni Jin Taekyong, nabuo ang mga patak ng pawis at lumiliwanag ang liwanag. Sundan mo, biglang utos ng matanda. Ha? Sundin ang ano? Tanong ni Jin Taekyong, nalilito. Tumulog ang isang abiso mula sa sistema, magsisimula na ngayon ang sirkulasyon ng ki ng teknik ng pagsasanay ng pamilya Jin. Nagsimulang kumislap ang mga vital points ni Jin Taekyong habang idinagdag ng isang abiso mula sa sistema, sundan ang liwanag sa loob ng mga meridian. Nagsimulang kumislap ang liwanag sa atomic na level. Tumulog ang isa pang abiso mula sa sistema na kumpleto mo ang kontrol sa sirkulasyon ng ki. Kumpleto ang tutorial bahagi 4 na quest. Ipinamamahagi ang mga gantimpala. Natutunan ang kasanayang ki sense. Maaari mo nang malayang gamitin ang iyong ki at madama ang lakas ng ki ng ibang tao. Isang maliit na halaga ng turbid na ki ang nailabas mula sa iyong katawan. Nakumpleto ang lahat ng tutorial quests. Nabuksan ang main quest. Nagsimulang lumutang ng bahagya si Jin Taekyong, naramdaman ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Dahan-dahan, bumaba siya pabalik sa bangko at huminga ng malalim. Ang ganda ng pakiramdam ko. Ang buong katawan ko ay parang ganap na nakapagpahinga. Ang ki ay medyo interesante na mangha siya. Ngunit ano ang iyon? Nagtaka siya. Bigla, pinutol ng boses ng kutsero ang kanyang mga iniisip. Young Master, narating na namin ang estate ng pamilya Jin sa Taiyuan. Isang sinag ng liwanag ang tumalab sa hangin, at naisip ni Jin Taekyong, iyon ba 10 taon na halaga ng aking ki? Maliit ngunit dalisay. Teka. Iyon ba ay isa pang pinagmumulan ng ki? Kung absorb ko yon, sigurado akong maaari akong maging mas malakas. Ngunit naalala niya ang babala, pagkabigo sa main quest, ki deviation o kamatayan. Hindi. Sabi ni Jin Taekyong ng matigas. Hindi ko dapat gawin ang higit pa sa sinabi sa akin. Walang saysay na isugal ang aking buhay para doon. Mag-focus muna tayo sa pagtapos ng quest. Pinagmasdan niya ang liwanag na tumalab at pinatatag ang kanyang sarili, matalinong desisyon iyon. Muling nagsalita ang kutsero, Young Master, narating na namin ang estate ng pamilya Jin sa Taiyuan. Umupo si Jin Taekyong at bulong, yayan. Habang tinitignan niya sa labas, nagulat siya. Hua, sigaw niya. Kutsero, maaari ka bang magdahan-dahan? Sumagot ang kutsero, sir. Sabi ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, buksan ang menu ng kasanayan. I activate ang ki sense. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, kasanayan, ki sense ranggo, walang ranggo yugto, isa SD mastery mga pagbabawal, para kay Jin Taekyong lamang mga epekto, kayang kilalanin ang mga entidad sa loob ng 30 na level mo. Maaari silang kilalanin hanggat nasa loob sila ng iyong saklaw. Habang tumataas ang yugto ng kasanayan, malaki ang paglawak ng saklaw ng iyong hanay. Ngumiti si Jin Taekyong, eksakto tulad ng power level scanner mula sa Dragon Ball. Subukan natin. I-activate ang ki sense, sabi niya. Nabuo ang isang bilog sa paligid ng kanyang paa, lumalaki habang tumunog ang isang abiso mula sa sistema, na-activate ang kasanayang ki sense. Dahil ang kasanayan ay nasa isa si mastery, maaari mong kilalanin ang mga bagay na level 30 at pababa sa loob ng isa 0 jang na saklaw. Isa 0 jang ay katumbas ng 30 metro. Lumawak ang bilog at nagsimulang madama ni Jin Taekyong ang mga tao sa labas, kabilang ang kutsero. Nakilala mo ang tao gamit ang ki sense, level 4, Wang Hawi. Tumawa si Jin Taekyong, oho. Maganda ito. Sa wakas, isang kapaki-pakinabang na bagay. Swerte ako. Buksan ang menu ng Questly. Sabi niya, ngunit tumigil siya sa pagkagulat. Ha? Lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, Quest, logout, kailangan mo na ngayong maghanda para umalis sa mapanganib na mundo ng Murim. Maging mas malakas at mas kilala. Lahat ng ito ay paghahanda para sa araw na yon. Ranggo, main quest mga pagbabawal, para kay Jin Taekyong lamang mga layunin, maabot ang yugto ng kaharian na, first rate, hindi pa kumpleto,
maabot ang level 30, hindi pa kumpleto, makakuha ng 500 kasikatan, hindi pa kumpleto. Gantimpala, logout, lumaki ang mga mata ni Jin Taekyung habang overwhelmed siya ng emosyon. Sa wakas, maaari ko na ring makalabas sa lugar na ito. Nagtawa ng manyakali si Jin Taekyung, kahaha. Tama, laro lang ito. Pinag-alala mo ako ng walang dahilan. Kailangan ko lang gamitin ng maayos ang aking karanasan sa pakikipaglaban at ang sistema ng laro. Ang pag-logout ay magiging isang bagay lamang ng oras. Hindi ko na kailangan ng tulong mula sa panlabas na mundo. At kapag nakalabas ako, babugbugin ko ang developer na gumawa ng larong ito. Bigla, tumawag ang isang boses, huminto. Lumapit ang isang mukhang seryosong kapitan sa karwahe. Ako si Hyuk Mujin, ang kapitan ng mga tagapagbantay ng gate para sa estate ng pamilya Jin. Estate ang iyong pagkakakilanlan at ang layunin ng iyong pagbisita. Sumagot si Wang Hawi, ang kutsero, kamusta? Galing lang kami sa Crimson Flower. Ipagpatuloy ninyo ang magandang trabaho, mga guys. Itinaas ni Hyuk Mujin ang kilay, Crimson Flower. Ang kilalang bahay aliwan. Anong negosyo ang mayroon ng isang tao mula doon dito? Kinamot ni Wang Hawi ang kanyang ulo, well dahil malakas na umubo si Jin Taekyung, naisip sa kanyang sarili, dapat alam niya kung sino ako, di ba? Tiningnan siya ni Hyuk Mujin, pumikit ang mga mata. Naisip ni Jin Taekyung nang may ginhawa, mabuti. Nakilala niya ako. Sige, boys, ipagpatuloy ninyo ang magandang trabaho, sabi ni Jin Taekyung nang may kumpiyansa, inabot na isara ang bintana ng karwahe. Ngunit pinigilan siya ni Hyuk Mujin, matigas ang kanyang kamay sa bintana. Yelan, sabi ni Jin Taekyung, nalilito. Lumabas ka, utos ni Hyuk Mujin. Tahimik sandali si Jin Taekyung, pagkatapos ay tanong, Ako? Nag-isnab si Hyuk Mujin, hindi ang hangin sa likuran mo. Ano ang nangyayari? Naisip ni Jin Taekyung, nalilito. Hindi ba niya alam kung sino ako? Sumagot si Jin Taekyung, sa tingin ko ay medyo nalilito ka. Nakatira ako dito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Hyuk Mujin. Ako rin ay nakatira dito. Sinubukang ipaliwanag ni Jin Taekyung, hindi, ang ibig kong sabihin ay ako ay, sinagot ni Hyuk Mujin, ikaw ang ikatlong young master ng pamilya Jin. Iyon ba ang sinasabi mo? Ngumiti si Jin Taekyung, ngunit nanatiling seryoso si Hyuk Mujin. Alam ko kung sino ka. Lumabas ka sa karwahe. Magpapatuloy tayo sa karaniwang protokol. Nagsimulang magpawis si Jin Taekyung habang tinitingnan ang ibang mga bantay, napansin ang isang payat at isang mas malaki. May kakaiba sa pakiramdam, naisip niya habang lumalabas sa karwahe. Pangalan, tanong ni Hyuk Mujin. Nag-atubili sandali si Jin Taekyung, pagkatapos ay sumagot. Jin Taekyung. Pagkakakilanlan, tanong muli ni Hyuk Mujin. Ang pamilya Jin ng Taiyuan, sagot ni Jin Taekyung. Edad? 20. Yugto ng iyong sining ng pakikipaglaban. Second-rate warrior. Isinulat ni Hyuk Mujin ang mga sagot at pagkatapos ay tumingala, matalim ang kanyang tingin. Itago ang iyong pagmamalaki. Sumagot lang ng matapat. Maging matapat. Naisip ng may pangungutya si Jin Taekyung. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo na naging second-rate warrior ako pagkatapos magbahagi ng aking stats o ano? Hindi pinansin ni Hyuk Mujin ang komento. Tingnan natin. Ilang araw kang nawala. Saan ka bumabalik? Bumuntong hininga si Jin Taekyung at sinabi, ang Crimson Flower. Tumawa si Hyuk Mujin, nagstay sa mamahaling bahay aliwan na yon ng ilang araw, ha? Magaling para sa iyo. Dapat ay nagkakahalaga ng isang fortuna. O ninakaw mo na naman mula sa pondo ng pamilya. Kumurat si Jin Taekyung sa pagkagulat muli. Tumawa si Hyuk Mujin, ano ang ikinagagalit mo? Laging ginagawa ng young master ang mga ganitong bagay, di ba? Jin Taekyung mula sa pamilya Jin ng Taiyuan. Ang kahihiyan ng pamilya na isip ng mapait, bumuntong hininga. Nakakainis ito. Nagsalita si Wang Hawi na tahimik na. Ikatlong young master, ako ay isang gatekeeper lamang, ngunit hayaan mong bigyan kita ng ilang payo. Sumandal si Hyuk Mujin at bulong sa tainga ni Jin Taekyung, itigil ang pagdungis sa pangalan ng pamilya. Subukan mong mabuhay na parang isang tamang tao. Hindi na naghintay ng tugon, lumakad palayo si Hyuk Mujin, kumaway ng pabaya. Hayaan silang dumaan. Nagalit si Jin Taekyung sa kanyang sarili. Mabuhay na parang isang tamang tao.
Alam kong laro lang ito, ngunit pinaparamdam nito sa akin sobrang galit. Bigla, sinigawan ni Jin Taekyung, "Hoy! Huminto ka dyan!" Lumingon si Hyuk Mujin, nalilito. Ha? Si Jin Taekyung, ngayon ay agresibo, pinisil ang kanyang kamao at sumugod pasulong, sumigaw, "Patay ka!" Sa isa pang eksena, nakaupo ang isang lalaki sa isang mesang puno ng mga papel. "Magsalita," sabi niya, malamig ang tono. Nagsimulang magsalita ng may kaba ang isang tauhan, "Mayroon akong isang mahalagang tauhan na nagtatrabaho para sa akin. Mayroon siyang malaking respeto para sa pangunahing pamilya at lubhang may kakayahan, ngunit siya ay mayabang din, hindi niya iniisip ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon at state ang iyong punto," pinutol ng abalang lalaki. Mabilis na sumagot ang tauhan, nag-away siya sa ikatlong Young Master. Bumuntong hininga ang abalang lalaki. Tuloy ng isang bagay na magagawa niya. "Ano ang nangyari sa aking pinakabunso?" Inilipat siya sa infirmary. Kasalukuyang walang malay at puno ng pasa. Nanatiling tahimik ang abalang lalaki, at kahit ang kanyang sekretarya ay walang sinabi. Bumagsak sa kanyang mga tuhod ang tauhan. "Patawarin niyo ako. Lahat ay kasalanan ko. Tatanggapin ko ang anumang parusa." Dahan-dahang tumingala ang abalang lalaki. "Maaari ko bang makita ang batang iyon? Nais kong makipag-usap sa kanya." Nagkakamali ang tauhan, "Pinuno ng pamilya, patawarin niyo ako, ngunit kailangan din niya ng tulong medikal." Itinaas ng pinuno ng pamilya ang kilay. "Ginagamot siya ngayon?" "Aking Panginoon. Nasa infirmary din siya. Narinig kong mayroon siyang bali na buto." Bumuntong hininga ang pinuno ng pamilya, "Talaga? Kung gayon, huwag mong alalahanin ang aking kahilingan. Maaari kang umalis." Mabilis na tumango ang tauhan, "Aking Panginoon," at mabilis na lumabas ng silid. Pagkasara ng pinto, inihagis ng lalaki ang mga scroll sa buong silid, sumigaw, "Wipeng." Tumugon ang isang malambing na boses, "Aking Panginoon." Lumabas si Jin Wikyung sa pasilyo. "Lalabas ako ng kaunting panahon," bulong niya habang nagmamadaling lumabas. Mabigat na bumuntong hininga si Wipeng. Samantala, nakahiga si Jin Taekyung sa kanyang kama sa infirmary, sinusubukang pagsama-samahin ang kanyang mga alaala ng laban kay Hyuk Mujin. Habang nagba-flashback ang eksena sa kanyang isip, naalala ni Jin Taekyung ang kanyang sarili na naglulunsad ng suntok kay Hyuk Mujin, sumisigaw, "Ha!" Ngunit madali itong inilagan ni Hyuk Mujin. "Mas mahusay ka kaysa sa inakala ko," sabi ni Hyuk Mujin ng kalmado. "Ngunit kung ikaw ay isang martial artist, lumaban tulad ng isang martial artist. Huwag lang walang patutunguhang ice swing ang iyong mga kamao." Pinisil ni Jin Taekyung ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo. "Habang mas tinitingnan ko siya, mas naiinis ako sa kanya." "Tumahimik ka, bastard," sigaw ni Jin Taekyung, naghagis ng isa pang suntok. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kamao ni Hyuk Mujin ay bumagsak sa kanyang tiyan, sinusundan ng isang serye ng mga suntok. "Akala ko ay malakas na ako pagkatapos mapatay ang taong libong lakas," na isip ni Jin Taekyung habang naghihirap sa mga tama. "Pag-logout, yun nga'y mamamatay ako sa ganitong bilis." Nag-isnab si Hyuk Mujin, "Ano ang sinabi mo? Mahilig ka talagang matalo. Sumuko ka na lang." Sa kabila ng sakit, nagawa ni Jin Taekyung na magland ng isang solidong suntok sa baba ni Hyuk Mujin. Umungol siya, naramdaman ang impact. Anong level ang taong Hyuk Mujin na ito? Naisip ni Jin Taekyung habang naglalabo ang kanyang paningin. Bigla, lumitaw ang numero na level 20 sa itaas ng ulo ni Hyuk Mujin habang lalong nagalit ang kanyang kalaban. "Ang maliit na shitty." Umungol si Hyuk Mujin. "Dapat matutunan kong manahimik at mag-focus sa pag-level up," naisip ni Jin Taekyung, sinusubukang bumangon. Bumalik sa kasalukuyan, tumunog ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, "Ikaw ay nagising mula sa sleep mode." Sinubukang bumangon si Jin Taekyung ng antok, umungol habang tumututol ang kanyang katawan. Nakatayo sa malapit ang isang doktor. "Gising ka na ba, young master?" tanong ng doktor. "Nasaan ako?" bulong ni Jin Taekyung. "Ito ang medicine hall," paliwanag ng doktor. "Isang oras kang nawalan ng malay." Bumagsak muli si Jin Taekyung, bumuntong hininga, "Isang infirmary. Isang oras akong nawalan ng malay." Bigla siyang bumangon. "Teka, isang buong oras?" Habang tumatalab ang sakit sa kanyang katawan, hinawakan niya ang kanyang mga tadyang nananakit. "Aray gi. Puno ka ng pasa," sabi ng doktor.
Masasaktan ng ilang panahon. Mangyaring magpahinga at iwasan ang anumang hindi kinakailangang aktibidad. Nakahiga ng tahimik si Jin Taekyung, pinag-iisipan ang kanyang sitwasyon. Bulong niya, buksan ang profile ng karakter. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, karakter, Jin Taekyung, level 11, trabaho, second-rate warrior kasikatan, 1-0 mga titulo, anak ng isang maharlika, mga epekto ay inilalapat, kahihiyan ng pamilya. Mga epekto ay inilalapat, lakas, 40 bilis, 40 tibay, 50 katalinuhan, 1-0 panandang pandagdag apela, 1-0 panandang pandagdag magagamit na puntos, 1-0 buwisit na isip ni Jin Taekyung. Hindi ko inakala na magtatapos ako ng ganito. Ilagay ang lahat ng aking mga puntos sa tibay. Kung nagbahagi ako ng aking stats ng mas maaga, baka nanalo ako. Hindi. Sa paraan ng aking paggalaw, ang mga level at stat points ay hindi makakatulong. Kailangan kong maging mahusay sa sining ng pakikipaglaban kung gusto kong talunin ang isang tulad niya. Sa labas ng infirmary, narinig ang boses ni Jin Wikyung, ito ang silid. Salamat. Naghanda si Jin Taekyung, naisip kung lalapit siya sa akin mula sa angulong iyon, iko-counter ko ng ganito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jin Wikyung. Ano ka namang kahabag-habag na itsura, sabi niyang nanunuya, pumasok sa silid. Lumingon siya sa doktor, tanong, kumusta ang kanyang kondisyon? Sumagot ang doktor, puno siya ng pasa, ngunit walang nagbabanta sa buhay. Ngumisi si Jin Wikyung, nakakalungkot. Dapat ay nabali ang isa sa kanyang mga binti. Naramdaman ni Jin Taekyung ang isang lamig na tumakbo sa kanyang gulugod. Hindi ko makita ang kanyang level. Dapat ay mahigit level 30. Mataas na level. Lumingon siya, sinusubukang mag-isip ng mabilis. Teka, kung ganoon ang kaso at ang doktor ay kumikilos ng ganito sa paligid niya at tinatrato niya akong basura. Bumayo ang boses ni Jin Wikyung, ikaw na mangmang na bata. Mas pinag-isipan ni Jin Taekyung, pinagsama-sama ang lahat. Kung titignan ko rin ang kanyang mukha. Inactivate niya ang buong lakas ng utak. Ang sagot ay dapat. Ama, tanong ni Jin Taekyung ng malakas, nanginginig ang kanyang boses. Nagulat sandali si Jin Wikyung, kahiyahiyang kumalat sa kanyang mukha. Pagkatapos ay inilabas niya ang manggas, sabi sa doktor, salamat sa iyong tulong. Maaari kang umalis. Mabilis na yumukod ang doktor, aking Panginoon. Mabilis na lumabas ng silid, hindi pinansin ang desperadong sigaw ni Jin Taekyung. Sir, Doctor. Hindi mo ako maaaring iwan ng mag-isa sa taong ito. Nagpumigla si Jin Taekyung. Teka. Hindi. Mangyaring kumalma. Patawad. Kung hindi mo ama, hindi mo maaaring maging ina, di ba? Binigyan siya ng doktor ng huling tingin bago isara ang pinto. Iniwan sina Jin Taekyung at Jin Wikyung na mag-isa. Nakatitig si Jin Taekyung sa mga pinisil na kamao ni Jin Wikyung, mabilis ang kanyang puso. Ah, buwisit. Anong uri ng doktor ang nag-iwan ng kanyang pasyente ng ganito? Umungol si Jin Wikyung, dapat may limitasyon ang iyong kabobohan. Hanggang kailan ka mabubuhay ng ganito, maliit na brat? Pinindot ni Jin Taekyung ang kanyang sarili laban sa dingding, ang kanyang mga iniisip ay umiikot. Tapos na ako. Hinahabol mo ang mga kababaihan sa sandaling makakuha ka ng pagkakataon, sigaw ni Jin Wikyung. At kapag nakakuha ka ng pera, isinusugal mo ang lahat. Lumambot ang kanyang boses ngunit nanatiling matigas. Dahil sa ganitong pag-ugali mo, hinahamak ka ng pamilya. Kumurat si Jin Taekyung, malaki ang mga mata. Sumigaw si Jin Wikyung sa pinto, maliit na shit. Kung magpapatuloy kang kumilos ng ganito, maghanda kang harapin ang malubhang parusa. CJ. Narinig mo ba ako? Ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Jin Taekyung na nagmukhang nalilito. Ano ang ginagawa mo? Nagtaka ni Jin Taekyung sa kanyang sarili. Natutuwa akong ito ay isang maliit na sugat lamang, sabi ni Jin Wikyung nang may pilit na ngiti. Bakit ka nakipag-away sa batang iyon? Hindi ka pa kailanman nagsanay ng sining ng pakikipaglaban. Lumambot ang mukha ni Jin Wikyung habang tinitingnan si Jin Taekyung. Sino ka? Tanong niya. O hindi, biglang sigaw ni Jin Wikyung. Mukhang nasaktan ang ulo ng aking pinakabunso na kapatid. Nasaan ang doktor? Doktor. Nagsimulang umiyak si Jin Wikyung, hindi mo talaga maalala ang anumang bagay. Sumagot si Jin Taekyung, hindi. Hindi kahit kaunting bahagi, tanong ni Jin Wikyung, may desperasyon sa kanyang boses.
Naisip ni Jin Taekyung, magpapanggap na lang akong may amnesia. Ito ang pinakamahusay na opsyon sa ngayon. Pinag-isipan ito ni Jin Wikyung at pagkatapos ay tanong, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina? Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Jin Taekyung, nagpapanggap na nalilito. Ano ang pangalan ko? Pinilit ni Jin Wikyung. Jin Wikyung, sagot ni Jin Taekyung. Ang mas mababang pinuno ng pamilya Jin ng Taiyuan. Edad, pagpapatuloy ni Jin Wikyung. 35, single, sagot ni Jin Taekyung. Mga magulang, tanong ni Jin Wikyung. Ang ama ay kasalukuyang naglalakbay sa buong mainland, at ang ina ay pumanaw ng 10 taon na ang nakalilipas, sabi ni Jin Taekyung. Magaling, sabi ni Jin Wikyung, tumango. Paano naman ang ikalawang kapatid? Jin Mukyung, sagot ni Jin Taekyung. 25 at kasalukuyang isang disipulo sa Heaven's Gate Temple. Maganda, sabi ni Jin Wikyung pagkatapos ay nag-atubili. Teka. Heavenly Jin Blade. Hindi ko maalalang sinabi ko sa iyo ang palayaw na yon. Naramdaman ni Jin Taekyung ang isang kirot ng pagkabalisa habang nagtitinginan sila. Bigla, hinawakan ni Jin Taekyung ang kanyang ulo at sumigaw, aray. Ang ulo ko. Masakit na masakit. Nagulat si Jin Wikyung, o hindi. Ang aking maliit na kapatid. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang doktor at sinabi, dahil ito ay isang simpleng contusion, ang pamamaga at mga pasa ay dapat mawala sa loob ng 4 na araw. Lumabas si Jin Taekyung. Bati sa kanya ng isang alila, hayaan niyong ihatid ko ang Young Master sa kanyang tirahan. Habang naglalakad sila, itinuro ng alila ang mga iba't ibang landmark. Ang gusaling iyon ay ang pangalan ng taong iyon ay Yu. Naisip ni Jin Taekyung, mukhang may pinadala si Jin Wikyung para magpaliwanag sa akin ng mga bagay. Makalipas ang maikling panahon, sabi ng alila, narating na natin. Wow, namangha si Jin Taekyung habang tinitingnan ang tirahan. Nagpatuloy ang alila, ang ikalawang palapag ay ang iyong silid tulugan. May mga alilang nakastation sa iba't ibang lugar, kaya kung may kailangan ka, mangyaring ipaalam sa amin. Ah, sige, sabi ni Jin Taekyung. Pagkatapos ay umalis ang alila. Pumasok si Jin Taekyung sa gusali at sigaw, wo. Nag-isip siya, ang Taekyung sa labas ay nakatira sa isang rundown na studio apartment, ngunit ang Taekyung sa mundong ito ay nakatira sa isang lugar na mukhang palasyo. Nagtataka ako kung ano ang naghihintay sa akin sa bahay na ito. Binuksan niya ang isang pinto at nagulat. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.